Sa ngalan po ng mga obispo ng Pilipinas, sa pangunguna ni Archbishop Romulo Valles, ang Vice President ng CBCP, Bishop George Rimando, ang obispo para sa BEC Desk ng CBCP, kayo po ay malugod kong tinatanggap sa National BEC Assembly. Ito rin po ay isa sa mga gawain natin bilang mga Katoliko sa Pilipinas sa pagdiriwang ng taon ng mga dukha, Year of the Poor. Ito po ang simbahan. Kapag tinanong po ano ang simbahan, iba't iba po ang larawan na maaari nating gamitin. Minsan ay gagamiting simbahan ay gusali, o kaya simbahan ay ubasan ni Jesucristo, o kaya ay simbahan ang katawang mistiko ni Kristo, o simbahan ay ang pastulan ni Kristo. Subalit ang paborito pong paglalarawan ng simbahan, ang simbahan ay bayan ng Diyos. Hindi ko na kailangang ulitin yon, sapagkat alam ko sa inyong pag-aaral sa BEC, talagang gasgas na yung mga salitang, the church is the people of God. The church is the people of God. Can you say that together? Tayo ay bayan ng Diyos. Hindi tayo bayan ng partido ng politika. Hindi tayo bayan na inipon ng korporasyon. Hindi tayo bayan na inipon ng NGO. Ang tumipon sa atin ay ang Diyos. At ang kasama natin ay Diyos. At ang magtataguyod sa atin ay Diyos, at ang katapusan natin ay sa puso ng Diyos. Tatlong tanong po na sana ay alam natin ang sagot. Saan galing ang BEC? Pakisabi niyo masabay-sabay ang tanong na yon. Saan? Ang BEC ay hindi galing sa tao. Ang BEC ay galing sa Diyos, at ang Diyos ay pamayanan, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang tawag po doon ay komunyo. Ibig sabihin katipunan. Ibig sabihin bukluran. Yung bukluran ng Ama at Anak at Espiritu Santo, yun po ang larawan ng BEC. Ang BEC ay hindi invention ng tao. Ang BEC ay hindi invention ng Vatican Council. Ang BEC ay hindi lamang turo ng mga Santo Papa. Ang ibig sabihin ng BEC, gusto nating matulad sa Diyos, sapagkat tayong lahat ay nilikha na kawangis ng Diyos. Nilikha tayong kamukha ng Diyos, at kung papaanong ang Diyos ay pamayanan, Ama, Anak at Espiritu Santo, kapag nag-ipon-tipon ng tatlo, dapat mayroon na tayong BEC. Pero sa ating kasalukuyang panahon, bagamat alam natin, when 2 or 3 are gathered in my name, alam natin ang kasunod. The Lord is among us. The Lord is, Jesus is among us. I will be there in the midst of you. Pero ngayon, when 2 or 3 are gathered in my name, there is picture taking. Sigurado ako sa BEC National Assembly, ang dami-daming mangyayaring picture taking. Pero sana yung picture taking natin na pagdiriwang ng ating pagkakaisa, makita rin ng Diyos at matanim sa puso ng Diyos na tayo ay nagsisikap na maging kamukha ng pagmamahal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakahaba ng sagot. Saan galing ang BEC? Sa Diyos. Nasaan
ang BEC. Kung gusto nating makita kung nasaan ang BEC, huwag ho kayong nakatingala sa langit. Kung gusto nating makita kung nasaan ang BEC, pakitingnan natin ang ating katabi, sapagkat ang ating katabi ay isang kaibigang naghihintay ng bukluran na ihahandog natin. Tingnan ninyo ang katabi ninyo. Di ba kamukha ng Diyos? Yang ngiti niyong yan, malicious. Yang ngiti niyong yan, ang ibig sabihin yan, kung kamukha ng Diyos ito, bakit ganito itsura nito? Alam ninyo, makikilala niyo lang ho ang mukha ng Diyos sa katabi ninyo kung nakita mo na ang Diyos sa iyong kalooban. Kung hindi mo makita ang iyong katabi bilang larawan ng Diyos, walang problema yung katabi mo. May problema ka. Sapagkat ang pinagsisimulan ng ugnayan ng BEC ay yung makaniig mo ang Diyos. That intimacy with God is the starting point of BEC. There can be no real communion with the Father, the Son, and the Holy Spirit if we have not met Him. Kung hindi mo kakilala ang Diyos, paano mo gagayahin ang Diyos? Kung hindi mo kakilala ang Diyos, paano mo tutularan ng Diyos? Kung hindi mo kakilala ang Diyos, paano mo mamahalin ang Diyos? Ang pinagsisimulan ng BEC ay ang Diyos. At ang BEC, kung gusto nating hanapin, hindi sa langit, kundi dito sa lupa, sa pamamagitan ng ating ugnayan sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa isa't isa, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, sa pamamagitan ng paghahanap ng mukha ng Diyos sa ating kapwa-tao. Saan natin hahanapin ang BEC? Sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa inyong pamilya. Hindi po tayo magkakaroon ng BEC kapag pinagbayaan natin ang ating pamilya. Ang nanay at tatay at mga anak, ang unang simbahan, ang unang ecclesial community, ang unang larawan ng pag-ibig ng Diyos. At kung hindi natin maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating tahanan, wala nang ibang pupuntahan sapagkat hindi din siya matatagpuan kahit saan. The discovery of love at home has no substitute. When love is not discovered at home, when love is not discovered in the family, you will not find it anywhere else. Because even God, wanting to enter the world by becoming member of a family. Saan galing ang BEC? Sa Diyos. Saan natin hahanapin ang BEC? Sa kapwa-tao. Sa bawat isa. Saan pupunta ang BEC? Ano ang lakbayin na dapat puntahan ng BEC? Una sa lahat, ang BEC ay hindi tungkol sa pagpaparami ng kasapi. Ang BEC ay hindi sa pagdadagdag ng statistics. Ang BEC ay hindi lamang para sa simbahang Katolika. Sapagkat ang misyon ng BEC ay hindi para sa simbahan. Ang misyon ng BEC ay simbahan para sa lipunan. Ibig sabihin, ang BEC ay dapat na magpapanibago ng mundo. Ang BEC ay dapat na maghandog ng kanyang sarili, pati na doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos o sa mga nagtatawa sa simbahang Katolika. Tayo ay para sa kanila. Sapagkat ang direksyon ng BEC
Ang direksyon ng komunyo ay palaging misyo. Ang direksyon ng bukluran ay bayanihan. Ang direksyon ng pagkakaisa ay pagmamalasakit. Ang direksyon ng ating pagbubuklod ay pananagutan sa isa't isa. The transformation of society, the restoration of all things in Christ. At tatlong sektor ng lipunan ang dapat na hanapin ng BEC. Una, ayon sa ating taon, ang BEC ay dapat na maliit na simbahan ng mga dukha. Every BEC should be a church of the poor. At hindi lamang dahil nagbibigay tayo ng pagkain, nagbibigay ng pabahay, nagbibigay ng libreng gamot. Ang ibig sabihin po na tayo ay simbahan ng mga dukha. Ang mga dukha ay may tinig sa simbahan. Hindi lamang tagatanggap ng bigay, hindi lamang tagatanggap ng tulong, kundi may ganap na pakikibahagi sa buhay ng simbahan. Pangalawa po, ang BEC dapat hanapin ang kabataan. Nasaan? Wala naman ho akong issue sa senior citizen. Sapagkat kayo po ay kayamanan ng simbahan. Pero ang kabilang kayamanan po ng simbahan ay ang kabataan. At huwag nating pabayaang internet at Google ang nagtuturo at humuhubog sa kabataan. Alam ko, sinasabi ninyo, our children do not listen to us anymore. On behalf of your children, I want to say to you, yes, it is true, dear parents, we don't always listen to you, but we always watch you. And your examples teach us more. Ang pangatlong dapat hanapin at imisyon ng BEC ay ang mga Katolikong may tampo sa simbahan. Mga Katoliko dating born again na ngayon. Mga dating Katolikong iglesia na ngayon. Mga dating Katolikong ateista na ngayon. Mga dating Katolikong hindi na naniniwala sa Diyos. Alam natin kung nasaan sila. At kung pababayaan sila ng BEC, hindi tayo magiging tunay na kalarawan ng Diyos. Sapagkat ang nagkasala, palaging hinahabol ng Diyos. Ang nagkasala, palaging niyayakap ng Diyos. Ang makasalanan, palaging kinakaibigan ng Diyos. Saan papunta ang BEC? Papunta sa lipunan, sa pagpapanibago ng mundo. Nasaan ang BEC? Nasa bawat isa sa atin. Saan galing ang BEC? Sa Diyos mismo. Mga minamahal na kapatid, tayo nawa ay magkaisa, katulad ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.